Noong unang panahon, sa isang rural na baryo na may ilang daang katao, tila payapa ang paligid, ngunit sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari. Ang tagapamahala ng baryo ay malakas na pinapalo ang kanyang tambol at sumisigaw, sindihan ng insenso at ikandado ng maayos ang inyong mga pinto. Huwag hayaang makapasok ang matandang ahas sa inyong mga bahay. May takot sa buong baryo dahil ilang araw pa lang ang nakakalipas. May 2 taong kinain ng matandang itim na ahas sa templo ng Diyosa ng bundok, at isa sa kanila ay isang cultivator pa. Bagamat walang balita na may kinain itong tao nitong mga nakaraang araw, may mga nawawalang manok at pato sa baryo. Dahil dito, nagmakaawa ang isang anak sa kanyang ama, Kai, isama na natin lahat ng manok sa loob ng bahay. Mas mabuti nang may amoy kaysa mawala ang mga ito. Sa isang rural na baryo, ang kahit ilang manok lang ay malaking kayamanan. Palubog na ang araw kaya nagmamadaling tinatapos ng lahat ang kanilang mga gawain. Samantala, sa loob ng isang establo, narinig ni Snakey ang kanilang usapan. Nagtaka siya kung siya nga ba ang tinutukoy nila. Matandang ahas. Naisip niya, hindi ako matanda, kaka-16 ko lang, at hindi ako nakakatakot. Totoo ngang kinain niya ang 2 tao sa templo ilang araw na ang nakakaraan. Pero ang totoo, nakita niyang mukhang miserable ang isang lalaki na nagdarasal doon. Hindi niya naintindihan ang sinasabi nito, pero halata sa mukha nito ang matinding paghihirap. Kaya, sa kanyang inosente at mabait na pag-iisip, naisip niyang wakasan ang pagdurusa ng lalaki, sa pamamagitan ng paglunok dito. Pagkatapos, dumating ang isa pang lalaki, mukhang miserable rin. Kaya naisip ni Snakey, hayaan ko silang magkasama. At nilunok din niya ito. Pero ang hindi niya alam, ang pari ng templo ay may madilim na lihim. Pinapakain niya ang mga taong iyon ng mga espesyal na halamang gamot upang gawin silang human pills, gagawing gamot ang bawat bahagi ng kanilang katawan at ibebenta sa napakataas na halaga. Pero hindi niya inakala na masisira ng isang ahas ang kanyang plano, at pati siya, tuluyang nilamon ni Snakey. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi inaasahan ni Snakey na ang pagkain sa kanila ay magdudulot ng biglaang pag-level up. Bigla siyang nagkaroon ng demon core at nagising ang kanyang katalinuhan. Simula noon, nalaman niya ang maraming nakakatakot na bagay na hindi niya alam noon. Doon niya natuklasan na ang mga tao sa itim na kasuotan na palaging humahabol sa kanya noon ay tinatawag na snake catchers. Sila ay mga cultivator mula sa snake catcher sect. Minsan niyang nasaksihan ang mga ito habang pinalilibutan ng isang napakalaking reticulated python, at nagawa pa nilang patayin ito. Napagtanto niyang talagang malakas ang mga cultivator. Nalaman din niya na ang mga cultivator ay kayang patuloy na palakasin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng cultivation. May iba't ibang cultivation levels tulad ng Chi Refinement Stage, Foundation Establishment Stage, Core Formation Stage, at kahit Nascent Soul Stage. Dati, puro swerte lang ang dahilan kung bakit siya nakakatakas. Pero ngayong may katalinuhan na siya, naunawaan niyang nakakatakot ang mga tao, at mas nakakatakot ang mga cultivator. Dahil nagising na ang kanyang talino, kailangan niyang mabuhay. Ang panghuhuli ng raptors at tao ay masyadong mapanganib, kaya mas pinili niyang magnakaw ng mga manok at pato. Pero gutom na naman siya ngayon. At ang ilang manok at pato lang ay hindi sapat para mapuno ang kanyang tiyan, at hindi rin ganoon kadali ang magnakaw. Bigla niyang naalala, narinig niya na sa Chen Clan's village, maraming mayayaman ang nag-aalaga ng baboy. Malalaki ang mga ito at puno ng taba, perpekto para sa kanyang nourishment. Habang iniisip ito, napatingin siya sa isang wall painting. Naisip niyang bawat tao ay may pangalan para makilala sila, kaya bakit hindi siya? Ayaw niyang makilala bilang matandang itim na ahas, hindi naman siya matanda. Kaka-16 lang niya, kaya binigyan niya ang sarili niya ng pangalan Snakey. Sa Chen Clan's village hating gabi, tahimik ang paligid. Ang isang gutom na predator ay pumasok upang magnakaw ng baboy. Handa na si Snakey para sa kanyang hapunan. Maraming matatabang baboy ang natutulog ng mahimbing. Sapat na ito para mabusog ako. Naisip niya, pero para sigurado, sinilip niya kung may tao sa paligid. Nang mas siguradong wala, agad niyang nilunok ang unang baboy. Dahil dito, nagising ang iba pang baboy. Nagsimula silang sumigaw at tumakbo. Nagpanik si Snakey. Nako, madyay gising ang mga tao. Kaya inuna niyang kainin ang baboy na pinakamabilis tumakbo. Sa huli, nabusog siya. Hindi niya nilamon lahat, may mga natira pa. Pero sa matinding takot, nanahimik na lang ang mga natirang baboy. Dito na muna ako matutulog, naisip ni Snakey.
May ilang oras pa bago mag-umaga, pero 2 oras ang lumipas. Paanong nagawa mong agawin ang babae ng young master? Isang boses ang sumigaw. May isang lalaking humihingal, halatang bagbog sarado. Isa pang lalaki ang nagsabi, hindi na mahalaga kung patay o buhay siya. Basta't nang ahas siyang kunin ang babae ng young master, kailangan niyang pagbayaran. Papunta sila sa kinaroroonan ni Snakey. Nagpanik si Snakey. Nakatulog ako ng masyadong matagal. Mabilis siyang gumapang paitaas upang magtago. 2 lingkod ng isang mayamang pamilya ang nagdala sa kawawang lalaki. Isa sa kanila ang nagsabing mukhang patay na ito. Nag-alala ang isa pa, pero sinabi ng kasama niya, wala tayong pake. Ipake na lang natin siya sa mga baboy. Tahimik lang si Snakey, umaasang hindi siya madidiscover. Maya-maya, umalis na ang mga tao. Mabilis na sumilip si Snakey para siguraduhin wala na sila. Pero bigla, isang baboy ang lumapit at sinimulang singgutan siya. Nakarinig si Snakey na malas ang patay na tao, kaya gusto na niyang umalis. Pero, nagulat siya nang bumukas ang mga mata ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Snakey. Ano tong nangyayari? Ang lalaking dapat ay patay na, biglang bumangon at napatingin sa kanyang katawan. Napangiti ito. Mukhang nag-reincarnate ako. Ang dating kaluluwa ng lalaking ito ay isang immortal. At ngayon, muling nabuhay siya sa isang bagong katawan. Sinimulan niyang obserbahan ang katawan na ito. Basura ang cultivation level nito. Wawasak-wasak pa ang core, pero hindi bale. Gamit ang kaalaman ko mula sa past life, makakaganti ako sa lahat ng nangapi sa akin. Habang nagbubunyi ang lalaki, si Snakey naman ay litong-lito. Anong nangyayari sa taong ito? Maya-maya, nagsimula itong mag-circulate ng spiritual energy para pagalingin ang kanyang katawan. Pero biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Ang Divine Demon Cauldron, pati ito, nag-reincarnate rin kasama ko. Habang ito ay nagdiriwang sa kanyang bagong buhay, si Snakey naman ay tuluyang nataranta. Nagcast na siya ng spell. Tiyak papatayin niya ako. Alam niya sigurong kinain ko ang 2 baboy. Gusto niyang ibalik ang mga baboy, pero wala na, na-digest na niya ang mga ito. Habang umaarte ang lalaki na parang totoong protagonist ng kwentong ito, hindi niya alam na hindi ito isang isekai story. Dahil sa sobrang gulat at takot, nagdesisyon si Snakey na kainin siya. Ito ay isang do or die na sitwasyon. Wala na siyang ibang pagpipilian dahil pinilit siya ng taong ito na gawin ito. Kahit na nagtagumpay siyang lamunin ng lalaki, hindi pa rin siya makapagpahinga. Kailangan niyang umalis sa baryong ito nang mabilis hanggat maaari. Samantala, sa loob ng tiyan ni Snakey, galit na galit ang lalaki. Isang mababang level lang na spiritual beast ang naglakas loob na tambangan. Siya, binigyan pa niya ito ng pagkakataong tumakas kanina, pero ngayon, papatayin na niya ito. Nagpakawala siya ng isang heavenly blow na nagdulot ng matinding sakit kay Snakey. Hindi niya maintindihan kung bakit buhay pa rin ang lalaki sa loob ng tiyan niya. Patuloy ang pagsalakay ng lalaki hanggang sa tuluyan niyang matuntan ang demon core ni Snakey. Laking gulat niya, isang mababang uri ng halimaw ang nagtataglay ng demon core. Kaya pala ang yabang ng ahas na ito. Walang inaksayang oras ang lalaki at winasak ang demon core ni Snakey, tuluyang pinatay siya. Damyugo ang bibig ni Snakey habang gumugulong pabagsak sa lupa. Sa huling hininga niya, napagtanto niyang tapos na ang lahat para sa kanya. Ang demon core na pinaghirapan niyang makuha, ang talino niyang nagising, lahat ng ito ay nawala lang dahil sa mga baboy na ninakaw niya. Sinimulan ng lalaki na kainin ang mga bituka ni Snakey upang mapalakas ang sarili, ngunit biglang lumabas ang demonic cauldron at bumagsak sa loob ng katawan ni Snakey. Sinubukan ng lalaki na kunin ito, pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang Golden Dragon ay nakalaya. Inabsorb ng cauldron ang demon core ni Snakey, at sa hindi malamang dahilan, tinulungan nito si Snakey sa halip na ang lalaki. Nagulat ang lalaki, bakit tinutulungan ng item niya ang ahas na ito. Ngunit bago pa niya masagot ang tanong na iyon, isang malakas na roar mula sa dragon ang tuluyang tumapos sa kanya. Mula sa bibig ni Snakey, isang misteryosong liwanag ang lumabas at agad na pinagaling ang kanyang katawan. Dito natapos ang isekai journey ng immortal. Kasabay ng pag-usbong ng araw, muling isinilang si Snakey. Naiwan na niya ang kanyang lumang balat, ngunit nalulungkot siya dahil nawala ang demon core niya. Hindi niya namamalayan na kapalit nito, nakakuha siya ng isang legendary power. Lumipas ang umaga, sumikat ang araw sa kalangitan, ngunit si Snakey ay hindi pa rin nagigising. Sa halip, kinakagat-kagat at kinakain siya ng mga baboy.
Hindi nila alam kung ano ang kinakain nila, basta ginagawa lang nila ang lahat para lapain ang kanyang balat. Biglang gumalaw ang buntot niya, itinapon siya sa ere. Nagising si Snakey at agad na nagalit. Pasigaw niyang pinalayas ang mga baboy, na agad namang nagtakbuhan sa takot. Pero mas lalo siyang nagalit nang makita ang kanyang buntot, may malalim na kagat dito. Nagngingit-ngit siya sa galit habang dumudugo ang sugat niya. Hindi niya pa rin maintindihan kung paano siya nabuhay. Ang huling natatandaan niya ay winasak ng Immortal ang Demon Core niya, at para sa isang Demon Beast Cultivator, ang Demon Core ay buhay niya. Napaiyak siya sa kawalan ng pag-asa. Pangarap niyang lumakas, mag-cultivate, at hindi na matakot sa mas malalakas na halimaw o tao, pero ngayon, tapos na ang lahat. Ngunit bigla niyang napagtanto, buhay pa rin siya, kahit na nawasak ang Demon Core niya. Isa lang ang posibleng dahilan, ang Demon God Cauldron na sinabi ng Immortal. Nang tingnan niya ang loob ng katawan niya, napansin niyang napalitan ng cauldron ang kanyang dating Demon Core. Ang bagay na iyon ang nagligtas sa kanya, at may kung anong kakaibang nangyayari sa kanya ngayon. Hindi lang niya nakikita ang loob ng sarili niyang katawan, kundi pati na rin ang loob ng mga bagay sa paligid niya. Divine Perception, napangiti siya sa tuwa. Ang kakayahang ito, na dapat ay para lang sa mga cultivator, ay nasa kanya na ngayon. Kung ikaw ang may ganoong X-ray vision skill, ano ang una mong gagawin? Bukod pa roon, bumuti rin ang kanyang pandama. Kahit nakapikit siya, malinaw niyang nakikita ang lahat ng nasa paligid niya. Kaya na niyang maghanap ng pagkain ng mas madali, at higit sa lahat, makakaiwas na siya sa mga malalakas na halimaw at tao. Pero hindi lang iyon, nakikita rin niya ang loob ng utak niya mismo. Mas lalo pang tumaas ang talino niya. Ngayon, nagkaroon siya ng kaalaman tungkol sa cultivation, kaalaman mula sa Immortal na nilamon niya. Ngunit sobrang dami ng impormasyong iyon para sa kanya, kaya nagkaroon siya ng matinding sakit ng ulo. Kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat, ginamit niya ang bagong kaalaman para pagalingin ang sarili niyang sugat. Sinubukan niyang gayahin ang meditation ng Immortal, naalala pa niya ang sinabi nito, ang langit at lupa ay isang chessboard, at lahat ng nilalang ay pyesa. Habang nagko-concentrate siya, biglang nag-react ang Demon Cauldron. Sa wakas, nagawa niyang maayos ang meditation. Ang sugat sa kanyang buntot ay gumaling, at ang kanyang balat ay kuminang na parang mantikilya. Wala na siyang kailangang gastusin sa beauty parlor. Sa loob lamang ng ilang minuto ng pagsasanay, puno na ng spiritual chi ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay gone niya. Ang pamamaraang ito ay pangunahing ginagamit sa cultivation, ngunit may bonus na epekto ito ng pagpapagaling. Pero isang problema, dahil sira na ang Demon Core niya, imposible na siyang mag-imbak ng spiritual chi, pero tila ang cauldron ang gumagawa nito para sa kanya. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kahit anong demon beast. Pinili niyang huwag munang isipin ang masalimuot na bagay na ito. Kailangan pa niyang magpahinga ng ilang araw. May oras siya upang lumakas, ngunit sa ngayon, hindi muna siya makikipagsapalaran laban sa tao. Napabuntong hininga siya, sa wakas, ligtas na rin siya. Samantala, ang mga baboy naman ay nakahinga ng maluwag, ngunit biglang nagbago ang isip ni Snakey. Hindi pa siya nakakaganti sa kanila sa pangangagat kanina. At bukod doon, ang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng cultivation. Lumipat ang eksena sa tabi ng ilog. Si Snakey ay nagtatampisaw sa ilalim ng isang talon, hubad sa kanyang lumang balat. Ginagamit niya ang mga maliliit na isda bilang panghilod, gaya ng paraan ng mga tao. Dahil sa kaalaman ng Immortal, naintindihan niya na ang cultivation ng mga beast ay may apat na yugto, spiritual stage, establishment stage, demon core formation stage, at net soul stage. Kasalukuyan siyang nasa peak ng spiritual stage, nakatumbas ng peak ng human chi refining stage. Ayon sa nalaman niya, may mga halimaw noon na kayang hatiin ang langit at lupa. Gusto rin niyang maging isang ganoong halimaw. Pangarap niyang mamuhay ng payapa, nang hindi natatakot na mahuli o mapatay ng mas malalakas na nilalang. Nagpatuloy siya sa cultivation gamit ang isang misteryosong sining sa loob ng ilang araw. Hindi lang niya nagamit ito para sa pagpapagaling ng sugat, kundi pati sa mas malalim na pagbabago sa kanyang katawan. Lumipas ang isang linggo, at nagbago si Snakey. Mas mukhang kagalang-galang na siya ngayon, ngunit isang bagay ang hindi niya maintindihan, paano siya lumiit. Dati, isang 12 inch na ahas siya, pero ngayon, 2 inch na lang siya. Ang ibang ahas, kapag naghulog ng balat, lumalaki, pero siya lalo pang lumiit.
Dahil dito, nawala ang takot ng mga tao sa kanya. Kahit ang isang sisiyo, hindi na siya kinatatakutan. Galit na galit siya. Pinalo niya ang isang kalapati gamit ang kanyang Iron Tail attack. Kahit lumiit siya, mas bumilis at lumakas ang katawan niya. Mas flexible na siya ngayon, at kung pagsisikapan niya, kaya na niyang lumamon ng mas malalaking hayop. Sigurado na siya ngayon, ang Cauldron ay tunay na naging bagong demon core niya. Pero may isa pang problema, sobrang bilis niyang napapagod. Alam niyang may kakayahan ng Cauldron na mag-absorb ng spiritual chi, pero hindi iyon sapat. Kailangan pa rin niya ng sapat na pagkain upang makapagpatuloy sa cultivation. Dahil dito, oras na para mangaso. Nadiskubre niya ang isang napakalaking ligaw na baboy na kumakain ng pakwan. Mas malalaki at mas delikadong. Halimaw ang mga ito kumpara sa kanya, pero ayon sa cultivation niya, nasa peak na siya ng spiritual stage. Dapat lang na mas malakas siya. Bukod pa roon, ang mga wild na hayop ay karaniwan ng walang katalinuhan. Kaya dahan-dahan siyang lumapit gamit ang Kamlo technique. Pero hindi niya namalayan na nadiskubre na pala siya ng baboy. Dahil dito, palihim siyang pumulot ng dalawang maliliit na bato at nagsimulang kumilos para manghuli. Ang baboy, tila hindi siya pinapansin, baka iniisip nitong wala siyang laban o sadyang ini-small siya. Nang tuluyang makalapit si Snakey, bigla siyang natakot nang makita niya ang nakakamatay na tingin ng baboy sa kanya. Para mailihis ang tensyon, bigla siyang nagbiro at sinabing mas malaki ang dalawang pakwan niya. Nagpanteng ang tenga ng baboy sa narinig, lalaki ito, kaya lalong nainis. Wala pang ilang segundo, hinabol na si Snakey, at sa sobrang takot niya, napaluha siya habang tumatakbo. Sa kasamaang palad, natrap siya sa isang patay na dulo. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban kung gusto niyang mabuhay. Mabilis niyang inihagis ang mga batong hawak niya sa baboy. Akala niya makakakuha lang siya ng kaunting oras para makatakas, pero laking gulat niya nang tumagos ang mga ito sa balat ng baboy at napatay ito sa isang atake lang. Nanlaki ang mata ni Snakey. Hindi siya makapaniwala, hindi siya maaaring ganito kagaling. Imposibleng mapatay niya ang ganoong kalaking halimaw gamit lang ang ilang bato. Pinaghihinalaan niyang nagpapanggap lang itong patay, kaya muli siyang pumulot ng ilang bato at inihagis pa sa baboy. Matapos ang ilang pagsubok, napabuntong hininga siya at pinunasan ang pawis niya. Wala na, tapos na ang laban. Pero para makasigurado, itinuring niyang hindi patay kundi nawalan lang ng malay ang baboy. Ayaw na niyang makasagupa ito ulit. Kaya pinutol niya ang lahat ng limbs nito at sabik na kinain ang laman. Matigas ang karne, mas firm kumpara sa mga baboy na nakain na niya noon. Pero may kakaibang lasa ito. Habang nilalasap niya ito, biglang may sumabit sa lalamunan niya kaya napilitan siyang idira ito. Isang demon core, nanlaki ang mata niya, hindi ordinaryong hayop ang baboy, isa pala itong pig demon. Mas lalo siyang natakot. Ang demon core ay may dalang matinding enerhiya, at hindi ito pwedeng kainin ng hilaw dahil sisubog ang katawan ng sinumang susubok. Tanging isang paraan lang ang alam niyang ligtas, ang i-refine ito at gawing peel. Pero wala siyang alam kung paano iyon gagawin. Pagkatapos, may naisip siya. Kung talagang sumasabog ang demon core kapag kinain ng hilaw, dapat noon pa naubos ang mga wild beast. Pero hindi, kinakain ng mga halimaw ang katawan at demon core ng kanilang biktima. Kaya napagtanto niya, ang mga kaalaman niya ay base sa tao, hindi sa hayop. Magkaiba ang pisikal na katawan ng tao at halimaw. Kaya kung kinakaya ng wild beasts na kainin ito ng direkta, dapat kaya rin niya. Kaya, kahit mas malaki pa ito kaysa sa bibig niya, pilit niyang nilulo ng demon core. Nang bumagsak ito sa kanyang sikmura, biglang kumalat ang matinding init sa kanyang katawan. Ang demon cauldron sa loob niya ay sinimulang i-absorb ang enerhiya ng demon core. Napuno ito ng mabilis, at kasabay nito, naramdaman niya ang breakthrough. Naabot niya ang second spiritual stage. Dalawang kaliskis sa kanyang buntot ang naging gintong kulay, na lalong nagpataas ng damage ng kanyang tail attack. Excited siya. Ngayon, maaari na niyang tawaging Iron Tail ang atake niya. Pero biglang, may narinig siyang ingay mula sa damuhan. Nang lumingon siya, isang batang lalaking tao ang nakita niya. Napawisan si Snakey, hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil may hawak na mahaba at matalim na bagay ang bata. Sa gitna ng pakwanan, sa unang liwanag ng umaga, isang panibagong laban ang buhay at kamatayan ang muling magaganap. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.